Good day mga ka-ARC, ito pong muli si Christopher Chu ng ARC Game Farm. Kamusta po kayo, no? Andito po muli tayo para discuss natin ngayon ng pag-harvest natin ng mga stags natin and pullets. So, balikan lang natin yung naging topic natin nakaraan, episode natin, which is about sa mga sisiw natin at saka ranging management. So, ito na ngayon yung time na i-harvest na natin yung pinakita natin mga sisiw sa inyo. So, i-discuss natin ngayong episode 3 itong ating pag-harvest ng mga stags and pullets. So sa part 1 natin, ang i-discuss natin anong ginagawa nating procedure bago natin i-harvest yung mga stags and pullets natin, ano? So sa part 2 natin, yung post-harvest management natin, anong gagawin natin once na harvest natin sila. Then yung part 3 natin, yung paglalagay na natin sa kanila sa hardening, anong purpose, bakit natin sila ina-hardening. And then yung last part natin, which is yung from hardening to cording natin. So, ito, umpisa natin. Hopefully, may matutunan kayo sa di-discuss natin dito. Good day kay ARC. Andito po muli tayo, no, para i-discuss yung all about harvesting natin mga stags and pullets. So, before kami mag-harvest ng stags, ano ba yung nagiging basehan namin na pwede na namin silang i-harvest? At ano ang dapat namin gawin muna bago namin. So actually, nagiging basehan namin sa kanila is madalas nag-i-start na sila mag-away-away, yung mga stags natin, then yung mga pullets natin, pagka hinahabol na sila ng mga stags, makikita mo sila nasa taas ng mga puno. That's the time na usually pinipili na namin yung medyo mayayabang na dito sa ating range, ano? Well, bago namin sila i-harvest, ang gagawin namin, nagdadagdag kami ng kain sa mga stags namin, pullets, para namang sa ganon, medyo punong-puno yung katawan nila once na hinarvest namin sila. Kasi definitely, paglagay mo sa kanila sa hardening, medyo yung iba dyan hindi magkakakain, maninibago. So, possible babagsak yung kanilang katawan, ano? At saka maninibago sila. So, yan, ang gagawin natin, pag nagawa na natin yon, mga at least 1 week ahead bago mag-harvest kami ng stags, dagdag ng kain, tapos ang vitamins naman at saka ang aming electrolytes sa tubig, tuloy-tuloy naman yan ever since ng pag-ano. Especially ngayon, mas kailangan nilang ng mga sisiw natin at mga stags natin yung multivitamins and electrolytes natin na nilalagay sa tubig nila, no, para medyo may protection sila sa sobrang init ng ating panahon ngayon. Ito, magagamit namin yung electrolytes ng BME, itong ating multivitamins na na hinahalo rin namin sa tubig. So ito malaking tulong talaga dahil makikita mo ang sisi mo pag stress sa init, pag sa hapon, medyo matumal sila kumain. Pero since puno sila ng vitamins and electrolytes ng ating mga binibigay sa mga stags and pullets natin, nakakatulong ito ng na malaking tulong ito sa ating mga sisiw at stags and pullets. So dito, pag start na kami mag-harvest, kasama ng gagawin namin dyan yung pagpupurga na, pagpapaligo, at saka pagbibigay ng B-complex, pag-i-inject natin sa kanila. So sa pagpapaligo namin, ang ginagamit namin yung feather shine nila. Tapos yung pamurga ng BMEG, yung ginagamit namin. Meron silang isa, yung merong ivermectin. So at least protektado rin yung manok natin, yung mga stags and pullets natin, sa internal at saka external parasites na nakukuha ng mga manok natin, ano. Tapos nag-i-inject na rin tayo ng B-complex. Ang gamit namin yung Norobit. So yan, basic na yon. Basta pag-harvest namin, masasabi nating kumbaga sana one-stop shop na lang, no? Pag huli mo na na-stress na sila, paliguan mo na, injectionan mo na, purgahan mo na, para at least isang hirap na lang sila. Then doon na yan, diretso na sila sa hardening natin. So yun mga ka-ARC, basic lang naman at yung the usual na ginagawa namin dito sa ARC kung paano kami mag-harvest ng stags and pullets.
So kay ARC, ito yung way namin, no, kung paano kami mag-harvest ng mga stags namin and pullets. So usually gumagawa kami ng ganito na parang ang tawag namin dito is toklong. So para mabilis ang trabaho ng mga tao at hindi rin masyadong stressful sa mga stags and pullets natin, yan, bubugawin namin sila dyan para pumasok. Makikita nyo, halos majority na ng stags and pullets mo pasok na sa loob yan. So pag napasok na yan, sara-sara namin yan, papasok ang isang tao doon o dalawang bata para naman kunin isa-isa yung mga stags natin na i-harvest at saka pullets. So basically, uunahin namin dito mga stags, lagay lahat sila sa scratch pen. Then, pag nakumpleto na, nahuli na lahat, doon na namin uumpisahan yung pagpapaligo, pagpupurga at saka yung pag-i-inject ng vitamin sa kanila. So tara ka ARC, tignan natin kung paano natin gawin itong ating pag-harvest ng stags and pullets. So kay RC, ito na yung mga stags natin, ano? Titignan na natin sila isa-isa kung okay ang katawan. Usually, check muna namin sila 1 week ahead nung target date namin ng pag-harvest. Kung okay na, kung happy na ako, satisfied na ako sa mga katawan nila. Pag okay na, by the time na dumating yung harvest time namin, kumpleto na ang katawan na hinahanap natin. So ito, isa sa mga stags natin na i-harvest, baka most likely mga 2 weeks pa to. Ang edad nila ngayon, mga 4.5 months. Walang pula kami. Ma-discuss ko lang regarding do sa pag-harvest natin ng stags and pullets. Sa edad hindi kami actually nagbabase kasi depende sa maturity ng mga stags and pullets natin nakikita. So minsan kasi merong nag-harvest ng 4 months, 5 months until 6 months depende sa laki rin ng area mo na kayang i-hold nung farm natin or nung range natin yung pullets natin na ako hanggat maaari i-harvest ko sila na medyo matured na para nang sa ganon buo na yung loob nila, lalo na itong mga stags natin na hindi ka na mahihirapang i-hardening. So basically hindi kami nagbabase kung 4 months harvest na or 5 months o harvest na, 6 months o harvest na. Depende sa pakiramdam natin kung ang stags namin and pullets is ready na silang i-harvest. So ganun lang kami rito sa ARC, mga ka-ARC. So dito mapapansin nyo may inihiwalay ako na mga stags sa bawat scratch pen. Parang ginagawa kong basihan yung gaano karami medyo kulang pa katawan at saka yung medyo buo-buo na katawan, So para at least madali natin silang ma-monitor kung gaano pa karami yung kailangan nating adjust o gaano katagal pa yung kailangan nating adjust sa kanila bago natin sila i-harvest. So, wala. Meron. So, ganun din ang procedure natin pag umuhuli tayo ng pullets. Kailangan at least mahipo rin natin yung mga katawan nila para alam natin kung okay naman silang lahat bago natin sila i-harvest.